Kumusta po kayo mga kababayan? Welcome back dito sa AJ Commentaries. May gusto po akong ipaliwanag muli mga kababayan. Ito pong ombudsman na nagsampa na nga ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. Kaya pinagbibintangan po ang gobyerno ngayon mga kababayan ng selective justice kasi di umano inuuna yung mga kalaban ng gobyerno. Pero bago po pala yun mga kababayan, kung di pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo, mag-comment at mag-like. So, puntahan po muna natin yung argumentong selective justice na binabanggit din ni Robin Padilla. Ano? Doon sa rally ng INC. Ito pong ang kaso ni Rodante Marcoleta, mga kababayan, kaya po ito na shortcut. Kasi wala na pong gathering of facts, wala nang case build-up, wala nang preliminary investigation. Kasi po, inamin po niya sa TV eh. Kasi pinaliwanag ko sa isa kong video kung ano yung plunder case. Ang sabi po niya, nakatanggap siya ng 30 million mula kay Mike Defensor, 25 million mula doon sa Espiritu, 20 million mula doon sa Aristotel Viray. Nung January, magkakaibang araw ng January, bago ang campaign period ng 2025. Siya po ay kongresista noon. Yung tatlong elemento pong yon, sinasabi doon sa Section 2, any public officer, or one na yun. Di ba? Tapos 50 million and up, dalawa na. Tapos dun sa Section 1, paragraph D, yung ill-gotten wealth, yung any kahit ano pa, kahit gift, basta makareceive ka. Mga kababayan, directly or indirectly received any gift or donation or commission. Di po ba? Ngayon, ang argumento nila dyan, mga kababayan, hindi naman daw kaba ng bayan ang binigay sa kanya. Eh, matatandaan po natin ang jurisprudence dyan, yung kay ERAP. Siya po ay kinasuhan ng plunder noong 2001 at nahatulan noong 2007 na guilty, convicted siya ng kasong plunder. Eh ano po yung plunder niya? Dahil tumanggap siya ng komisyon mula sa wetting money. Hindi po yun kaban ng bayan, wetting po yun. Kasi po wala po sinabi sa batas na kailangan public fund lang. Na kailangan kaban ng bayan lang. Hindi. Kahit ano, basta pasok ka doon sa mga elementong yon. Dahil iniiwasan ng batas natin na ikaw bilang lingkod bayan ay maimpluwensyahan ka, may tanawin kang utang na loob na sa magbibigay sa iyo ng mga ganong kalalaking halaga. So ngayon mga kababayan, hindi ko nakikitaan ng selective justice yon. Ito po yung opinion ko dahil may krimen eh. At may umaamin. Wala naman hindi mo kasuhan yan. Eh bakit po ba napo na yan? Tandaan po natin yung tumakbo siya noong 2025, naghain siya ng kanyang SALN, Statements of Assets, Liabilities, and Network, at of course, yung kanyang SOSE, Statements of Contributions and Networks. Hindi po nagtugma. Ang kakayahan niya, 50 million. Kung di tayo nagkakamali. Ang ginastos niya, 110 o 112 million. Eh, paano nga naman yun? Nakalusot lang siya sa COMELEC kasi sabi niya, natanggap niya yung pera, hindi within the campaign period. Kasi ang campaign period, February pa eh. So officially, magiging kandidato lang siya sa February. Eh January niya nakuha yung pera. Ang problema, hindi niya dineklara. Kaya nagkaroon ng plunder. At dinaldal niya sa TV, marami nakapanood. Yun ang problema doon. Ngayon sinasabi ni na Robin Padilla, mga kababayan, obstruction of justice naman daw. Hindi naman daw niya pinatakas si Bato, naglalakad daw sila. Kumbaga ang punto ata niya, ang tumatakas, nagtatago at tumatakbo. Pero, fugitive yung kasama niya eh. Mga kababayan, malinaw naman may unsealed warrant of arrest. May 11 in-unseal yung warrant of arrest. Lumakasala may 14. Sa katunayan, mga kababayan, kung ganun pala ang logic niya, bakit nilagay nila si Bato de la Rosa sa protective custody ng Senate? Kung malaya pala siya maglabas-pasok, bakit may protective custody? Isipin niyo, protective custody ng Senate pero pwede lumabas. Eh yan nga po, hindi naman yun pangkaraniwan kasi binibigay lang po yun sa mga witness sa mga hearing. But anyway, pag-usapan po natin itong ombudsman, napahaba po yung introduction ko eh. Ang may puna po tayo dito sa ombudsman ano. May napanood akong interview kay Attorney Miko Clavano. Kung saan sinasabi nila, kumbaga ang punto niya, parang binibuild up na yung ikakaso kay Martin Romualdez, na yung may 8 maleta boys na kinukuha na nila ng affidavit o statement
Hinihintay na lang nila yung pirma. Babalikan ko po yung puntong yan, tandaan niyo po yan, Pero yung pangalawa po na gusto kong punahin, mga kababayan, yung si Bonoan na gusto nilang gawing state witness kung magbibigay daw ng statement o evidences laban kay Martin Romualdez. Aba, lumalabas ata, mga kababayan, parang mali, Parang hino-hostage mo yung tao. Gusto mo maabsuelto ka? Ituro mo to. Parang ganun ang dating, di po ba? Kasi may condition eh. Kung mag-state witness siya, sabihin niya, nalalaman niya. Wag yung kung anong gusto mo sabihin niya. Di po ba? Parang mali. Yun po yung basa ko doon. Tapos yung sa Maleta Boys, di po ba kapag ang isang tao, bawa, aksidente o kung ano man, pag hininga ng statement ng otoridad at ayaw magbigay, di ba dapat tapos na yun? Bakit mo pipilitin? Bakit para kang nangihibo, para kang namimilit na gumawa kayo ng statement, pirmahan nyo na to para masampahan ko ng kaso si Martin Romualdez. Parang ang dating sa akin, kinukumbinsi nyo yung taong gumawa. Di ba dapat kapag walang ebidensya at ayaw pirmahan, tapos na, drop mo na yun. Kasi ayaw nga eh. Eh di, anong ebidensya ilalabas nun? Yung ebidensya ang ginagawa ninyo. Kaya nagkakaroon ngayon ng question doon sa ng ombudsman, alam natin na gusto nyo katotohanan. Eh kung talagang malakas ang ebidensya kay Romualdez, di hayaan yung ebidensya lumabas katulad ng hearing ni Ping Lacson, kaya nga nakasuhan yung iba't iba eh. Nakakulong ngayon sila Diskaya, sila Bong Revilla, sila Jingo Estrada, yung ibang mga tao sa Bulacan. At marami pang recommended na kasuhan, katulad nila Joel Villanueva, nila Chis Escudero. Kasi walang parang parang yung isa sabi selective justice, inuuna sila bagamat umaamin sila sa kasalanan nila at obvious naman yung mga kasalanan nila. Ito naman parang targeted justice. Tina-target mo si Martin Romualdez eh. Kung gusto mo talaga siyang mapatunayan na siya, hayaan mong ebidensya pumasok, mga kababayan. Hindi yung parang gagawin itang state witness pero ituturo mo to Parang ganun ang dating. Parang mali mga kababayan. Hindi ko lang maintindihan yung puntong yon ng ombudsman. Of course, sinusuportahan natin ng gobyerno. Katulad yan, sinampahan na ng kaso si Marcoleta. No bias kasi umaamin yung tao. Tama naman. Alam naman, hindi mo kasuhan yun. Sabi ng INC, kaya gusto nila ng accountability at ng transparency. Dapat daw managot yung mga nagkaagawa ng mali. Eh yung rally nga nila, yung binigla nila yung EDSA, mga kababayan, ang daming estudyante hindi nakapasok, marami naghahanap buhay, hindi nakapasok sa trabaho, hindi kumita, mga ambulansya na apektuhan, pati yung mga pasyente na apektuhan. Dahil, bakit yung dahilan? Wala silang permit, walang naghanda ng ibang ruta. Nilabag nila yung BP 880. How ironic. Naghahanap sila ng accountability pero yung rally nila mismong hindi sumusunod sa batas, ang pinoprotektahan yung taong dapat tumarap sa accountability. May inamin siyang krimen eh. Sabi nila, bigay daw yun ng kaibigan, di daw yun sa kaban ng bayan, and then let the court decide. Mga kababayan. Eh sabi nga ni Marcoleta, he is confident enough na the raps against him will be junked. Kumbaga, mababasura. Ayun naman pala eh. Hindi ko maintindihan yung puntong gawa-gawa lang daw. Paano gawa-gawa? Napanood namin. Ako personal, napanood ko yung palabas na yun eh. Yung pinapaliwanag niya. Tapos hindi niya yung dineklara sa SALN at sa SOSE. Eh talagang kaso yun. Talagang plunder yun, mga kababayan. Hindi ko maintindihan yung punto na selective justice. Tapos sa ombudsman naman, hindi ko maintindihan yung targeted justice. Kumbaga, isipin mo, gigil ka makasuhan si Romualdez, di nyo makasuhan kasi wala kayong hawak na ebidensya. O kulang pa. So, anong gusto nyo? Shortcut? Mamwersa kayo ng tao? Pirmahan nyo na to para makasuhan namin. At ito naman, gagawin kitang state witness, pero ituturo mo siya. Parang ganun ang dating. Mga kababayan kayo, anong tingin nyo dyan sa pangyayari yan? Ako kasi talaga naguguluhan ako eh. Hindi ko magets yung punto ni Ombudsman Miko Calavano. Magaling yan, magaling na abogado yan. Hindi ko lang siya maintindihan sa parting yon. Siguro,
dapat pag-aralan pa natin ano yung wisdom doon sa kanilang desisyon na gano'n. Pero gano'n pa man mga kababayan, putulin ko muna saglit. Hanggang dito po muna. Kung di pa po kayo naka-subscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. At mga kababayan, maraming salamat sa inyo ha. At patuloy tayong dumadami. Maraming po salamat. Isang buwan pa lang po ako sa YouTube. Sana po marami tayong natutunan. Marami pa po akong papaliwanag sa mga darating na panahon. Sana po samahan niyo po ako. AJ Commentaries po, maraming po salamat sa inyo.